Bago pa sumikat ang BINI, una nang nagpainit ng mga entablado ang sex bomb dancers na talaga namang hinangaan sa kanilang husay sa pagsayaw at syempre, sa hubog ng kanilang mga katawan. Una silang sumikat sa Itbulaga kung saan noong una ay mga dancers lamang sila na nasa likod at nagbibigay buhay sa bawat segment ng palabas hanggang sa makitaan sila ng potensyal at buuin ng kanilang grupo ni Joy Cancio. Mula noon ay nagsunod-sunod na ang kanilang mga TV appearance, guestings, pelikula hanggang sa magkaroon sila ng sarili nilang album. Talaga namang sinabayan ng maraming mga Pinoy ang bawat steps ng kanilang sayaw pati ang mga kantang kanilang pinasikat. Patok sila lalo na sa mga kabataang babae na pilit ginagaya ang kanilang spaghetti pababa at pataas at iba pang mga steps na halos mabali ang kanilang mga baywang. Spaghetti pababa, pababa ng pababa, spaghetti pataas, pataas ng pataas. Mas lalo pang sumikat ang grupong ito nang makasama sila sa iba't ibang mga TV shows at pelikula na muli tinangkilik sila. Bumida din sila sa kanilang telenovela na Daisy 7 sa loob ng 7 taon. Subalit sa paglipas ng mga taon, kasabay ng pagsikat at pagyabong ng grupo, unti-unting nagkaroon ng kanya-kanyang gusto sa buhay ang mga miyembro nito. Ang ilan ay naisipang magtayo ng negosyo, ang ilan ay nagkapamilya habang ang ilan ay mas piniling manirahan o magtrabaho sa ibang bansa. At dahil iilan na lamang noon ang natitirang mga orihinal na miyembro ng sex bomb dancers, unti-unti na ding lumamlam ang grupo hanggang sa bitawan na din sila ng kanilang mismong manager na si Joy Cancio. Sinubukan ng Itbulaga na muli itong buhayin sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong miyembro nito. Subalit iba pa din talaga ang naibibigay na saya ng mga orihinal nitong miyembro kaya hindi din naibalik sa dating sigla ang grupo. Mula noon, nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay at tuluyan ng nabuwag ang sex bomb dancers ng Pilipinas. May mga nag-asawa na, may mga nagpatuloy sa pag-aartista habang ang ilan naman ay nakarating na sa ibang bansa. Isa na marahil sa mga maituturing na pinakatumatak na miyembro ng sex bomb dancers ay si Jopay. Sigurado ako na maraming mga kalalakihan ng mga early 2000s ang talaga namang napaibig at nahumaling sa ganda at alindog ng nag-iisang Jopay. Subalit ang malaking katanungan ngayon, nasaan na nga ba si Jopay ng sex bomb dancers? Bakit nga ba hindi na masyadong lumalabas sa telebisyon? May connection ba siya sa awiting Jopay ng bandang Mayonnaise? Halina't atin itong alamin. Si Joffany Jane Pagya Zamora o mas kilala sa pangalang Jopay ay sinilang noong 3 ng Enero 1983 sa Maynila. Para sa maraming mga tagahanga ng sex bomb dancers, itinuturing si Jopay na siyang may pinakamalaking hita sa kanilang lahat. Hindi may tatanggi na isa din si Jopay sa pinakahinangaan ng kanilang grupo. Bata pa lamang ito, pangarap na ni Jopay na maging artista o di kaya sumikat bilang isang performer. Sa kanilang grupo, si Jopay isa sa mga lead vocalist. Bukod sa pagsayaw na parang wala nang bukas, bayangking husay din si Jopay pagdating sa pag-awit. Naging maganda ang kaniyang naging karera sa sex bomb dancers. Doon ay mas naipakita niya ang kanyang pagiging total performer. Mula sa pagsayaw, pag-awit, hanggang kinalaunan ay marunong na ring umarte. Nakasama siya sa maraming palabas sa telebisyon at mga pelikula, subalit noong mawala ang kanilang grupo, kasabay nito ang paglamlam ng kanyang karera sa showbiz. Napangasawa at pinakasalan siya ng isa ding dating dancer na si Joshua Zamora. Sila ang makapagpapatunay na love deserves a second chance. Dahil ang unang bahagi ng kanilang love story, nauwi muna sa hiwalayan sa kabila ng nangyaring proposal. Pag-amin ng orihinal na miyembro ng The Maneuvers, hanggang proposal lang ang plano niya at walang kasamang kasalan. Ayon naman kay Jopay, sa kultura na kinagisnan niya, na once na nag-propose ang lalaki, inaasahan ng kasalan pagkatapos ng 1 taon. Pag-amin ni Joshua, ang bigong karanasan sa buhay may asawang dahilan kaya pinili niya noon ang long-term engagement lang. Dahil sa naturang sitwasyon, nagpa siyang dalawa na bigyan ng espasyo ang isa't isa. Noong una, hindi raw tinanong ni Jopay si Joshua tungkol sa dahilan nito ng pakikipaghiwalay. Pero matapos ang ilang taon ng kanilang breakup, nagkaroon na ng lakas ng loob si Jopay. Kwento ni Jopay, muling nanligaw sa kanya si Joshua nang maramdaman ng binata na unti-unti na siyang lumalayo at hindi na siya sumasama sa lakad niya. Hanggang sa maging handa na si Joshua sa kasal. Nakunan si Jopay Pagya na dapat firstborn nila ng kanyang asawang si Joshua Zamora noon.
Kwento ni Jopay, labis siyang nalungkot sa pagkakalaglag ng baby na 2 months na. Pero sa kasalukuyan may 2 anak na ang mag-asawa. Abala pa din naman si Jopay sa paglabas niya sa mga guesting sa telebisyon, gayon din ang kanyang asawa. Magkasama din silang gumagawa ng mga videos online at inaabangan din sila ng kanilang maraming mga taga-suporta mula sa kanilang iba't ibang mga social media accounts. Sa mga nagtatanong kung may kaugnayan ba si Jopay Pagya sa kantang Jopay ng bandang Mayonnaise, ang sagot ay oo. Kahit taong 2004 pa, unang sumikat ang kantang Jopay ng bandang Mayonnaise, ay buhay na buhay pa rin ito sa ngayon sa mga rakrakan at bidyokahan. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pagkakagawa ng naturang awitin na mula sa pangalan ng dating sex bomb dancer na si Jopay Pagya at bakit hindi man lang siya nakasama sa music video ng awitin? Ikinuwento ng singer-songwriter na si Monty Macalino ng Mayonnaise na nagsimula ang inspirasyon niya na gawa ng kanta si Jopay nang makita niya itong umiiyak sa telebisyon dahil sa Lenten special ng Itbulaga. Ayon pa sa kanya, bakit umano umaarte na din si Jopay na dati lamang sumasayaw at kumakanta? Ang pangalang Jopay din umano ay pangalan na sigurado siya sa Pilipinas lamang mayroon. Kaya doon siya nakaisip ng kanta na ibabase niya sa pangalan ni Jopay. Nang matapos ni Monty ang kanta, personal niyang ipinabot kay Jopay ang kopya ng demo tape ng awitin sa labas ng studio ng Itbulaga. Pero kahit sa pagkakataon na iyon, hindi pa rin sila personal na magkakilala ni Jopay. Ang naturang awitin, inabot pa ng 2 taon bago nila inilabas sa publiko at pumatok. Para kay Monty, naniniwala siya na tinangkilik ng mga tao ang Jopay dahil sa madaling kantahin at relatable ika nga. Ayon naman sa sex bomb dancer na si Jopay, galing sila sa Japan at nakasakay siya sa taxi nang una niyang marinig ang kantang Jopay. Tinugtog din daw ni Monty sa kanyang kantang Jopay nang sa unang pagkakataon ay magkita sila ng personal at nakisali pa siya. Pero sa music video ng awitin, kapansin-pansin na wala si Jopay at makikita lang ang anino ng isang babae na sumasayaw. Nang tanungin daw ni Jopay si Monty kung bakit hindi siya kasali sa MTV ng kanta, sinabi raw ni Monty na nakipag-ugnayan sila sa manager noon ni Jopay at sinabing busy pa ang grupo ng panahon na iyon. Jopay, kamusta ka na?